Kung ang tao, hindi na natutuwa sa ginagawa ninyo at wala na rin kayong kakayahan para gampanan ninyo ang responsibilidad ninyo sa gobyerno, ano ba ang tamang gawin? Hindi ba dapat bumaba ka na? Mag-resign ka na lang. Total, wala naman kami nakikitang meron pa kayong kakayahan eh. Ano mapapala namin sa direktiba? Extension ng state of calamity. Pero, yung mga sinasabi nyo gagawin nyo, wala naman yun eh. Kung meron man, hindi naman angkop doon sa sitwasyon. Malayo sa putok ng kanyon. Katulad niyang pagtatambak sa Manila Bay. Yan ba ang priority sa sa gitna ng hinaharap na pandemya? Ng buong mundo Ang buong mundo, walang iniisip ang mga gobyerno, makikita mo, iisa ang direksyon ng ibang mga bansa Ano direksyon? Yung pagtugon sa problema. Ano ba problema? Yung magiging epekto ng pandemya. Hanap buhay, mawawala, kailangan magkaroon ng hanap buhay, kailangan tulungan ng mamamayan. Ang mga walang trabaho, bigyan ng pera. Kahit may trabaho, nawalan ng trabaho, bigyan ng pera. Pautangin ng gobyerno. Saan napunta? Ninakaw. Yung sa PhilHealth lang, Sipin ninyo, ang mga contributor dyan, yung ibinabayad nila na butaw dyan sa PhilHealth, kinakaltas nila. Halos agawin sa kinakain nila para lamang mapaghandaan ang kinabukasan na baka sila magkaroon ng karamdaman. Isinasapalaran na. Tapos ganyan lang. Isip daw, buwagin daw. Buwagin na lang daw. Nagpapakita, kunyari, sa galit, bubuwagin. Ano yan? Kumbaga sa kasabihan yung, dahil meron daga sa bahay, susunugin mo yung buong bahay. Mga kaibigan, di patayin mo yung daga. Hulihin mo yung daga. Hindi ba? Hindi mo susunugin yung buong bahay dahil may daga sa loob ng bahay. Yun ang gagawin. Bakit? Para magkaroon ng pananagutan. Mawala ng pananagutan. Di ba ang dapat na reaksyon ilabas nyo yung pera, ibalik nyo yung pera. Yun ang tama. Hindi ba? Bakit mo i-abolish tapos ipa-privatize? Para anong purpose nun? Una, para absuelto na lahat. Makasuhan ka man, mababaliwala na kaso mo. Wala na kayong pinag-uusapan. Kumbaga, mutin academic na Di ba? Yung kaso mo dahil wala na yun. Pero hindi niya sinasabi, ibalik niyo yung pera. Yun ang importante ron Kasi hindi niyo pera yan. Pera yan ng mga tao na naguhulog dyan. Ngayon, hindi nila nakikita Kung wala ka ng kakayahan, huwag mong guluhin ng Pilipinas, huwag mong sabihin na ang Pilipinas, gustong, gusto raw dagdagan ng pahirap. Hindi. Ang nagpapahirap kayo Ito nga, sa totoo lang, sa dami ng gago, magnanakaw, walang hiya dito sa administrasyon ngayon, hindi naman na kailangan ng oposisyon Kaya wag kayong, nagtataka tayo nga minsan, ba't wala nagsasalita? Hindi na kailangan Self-destruct na Kung tutuusin natin, kaya lang, napipinsala
ang bansa at ang mamamayan natin, lalo na sa ginagawang pagkumpormiso sa kapakanan at interes nating lahat at ng ating bansa sa mga inchik. Mga kaibigan, ito namang Navy, pumalag daw. Gusto nila kahit magtayo ng airport, kunyari, may pa-history pa si Bacoor eh. Yung POWIC ng Navy. Diyan sa Cavite. Yung pala, payag din sila. Sipin ninyo, payag din na matayo ang negosyo ng mga inchik dyan na airport. Tsaka ni Lucio Tax. Ang magkakaano pala dyan, magkakanegosyo. Tsak na malaki kinita ni Remuller yan, mga kaibigan. Sipin mo, hindi naman sila may-ari ng lupa. Tapos, ano ang epekto? Manganganib ang seguridad ng ating bansa. Sinasabi ni Bacoor kung ano yung kahalagahan pagdating sa depensa natin sa Manila Bay. Kung yan ay mananatiling kampo ng Philippine Navy. Wala eh. Hindi naman siya totally laban dun sa pag-ukupa ng mga inchik dyan. Sipin mo, inuukupahan ng inchik, ultimong Armed Forces of the Philippines natin. Mga kaibigan, anong klaseng AFP ito? Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Bacoor. Dapat, kung puti, puti. Kung itim, itim. Hindi yung may pabor ka rin. Di ba? Kaya lang, magme-maintain ng opisina ron. Yun lang, ganun lang. Paghahaluin mo yung incheck tsaka yung depensa ng yung yung lihim dapat, di ba? Ng national security. Hindi ako naniniwala kay Bacoor. Mga kaibigan. Yung iba, pinuri ka agad eh. Tingin mo, mabibigo kayo. Yun lang sinabi niya yun. Kabiguan na yun eh. Para rin yan yung sinabi nung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Arevalo. Isipin mo sa Amerika, tinutugis yung mga yan. Pinalalayas na nga. Ultimo mga nag-aaral doon. Bakit? Ang intention di naman talaga yun eh. Cover lang nila yun. Sa kanilang misyon. Ano yung misyon? Magkaroon na sila ng access sa national security. Para madali ka na mapabagsak, madali ka nang mapayuko, madali ka na makonquer, masakop, mananakaw ang impormasyon mo. Anong sasabihin ninyong hindi mapanganib yan? At nandiyan kayo. Kayo? Wala naman kayong kaalaman eh. Wala tayong ganyang. Hindi tayo makakapareha sa kanilang Tamo yung kanila, lumalaban na nga sa Amerika, di ba? Nabubuko lang eh. Katulad ng Huawei, di ba? Sa Canada. Nabubuko lang eh. Sa Amerika. Mga kaibigan. Baliktad eh. Hindi yung gustong dagdagan. Kayo nagdadagdag ng pahirap. Meron bang naranasan ginawa Pilipinas? Sa panahon ng kasalukuyang administrasyon? Sabihin nyo nga sa amin. Hindi ba puro stress ang inabot natin? Mag-face mask ka. Kailangan may face shield ka pa. Kailangan sa sasakyan ka, may suot ka pa niyan. Hindi ka na makakahinga. Yung pa lang eh. Ang kuryente mo, sinisingil ka ng patong-patong. Walang pinagbabasihan. May ginawa ba gobyerno? Wala na eh. Mga kaibigan eh. Hindi na gumagana yung sistema ng gobyerno. Sino nagpapahirap? Sila. Itong mga bansang ito, ginagawa nila yan
on purpose. Ha? Gusto nilang pagmalasakitan ng mga Pilipino. Yun ang katotohanan yan. Makakaapekto, pero yung mga namumuno, hindi Pangalawa, ito importante, wala na kayong credibility. Kaya kita mo, hindi na sila pati ambassador, sabi ni Rockwell, hey, magtrabaho naman kayo dyan. Ha? At ipaliwanag ninyo na hindi totoo yan. Ha? Hindi totoo ang alin. Nangyayari dito? Ang totoo, wala ng credibility ang mga public officials. Sa mata ng buong mundo. Wala nang paniniwalaan sa inyo. Paano mo paniniwalaan ng isang presidente? Yung nagbabaka sakali, akala niya kasi magaling siya. Kaya niyang isaywar lahat yan. Hindi mo kaya. Unang-una, hindi ka naman military. Hindi mo laro yan, saywar. Nabasa mo lang yan sa istorya ni Hitler. Pero, wala kang kakayahan yan. Sasabihin natin sa inyo. Ang totoo niyan, kaya ka nga walang kakayahan Naglalambiting kayo sa pundilyo ng China. Di ba? Nakaasa rin kayo, nakadepende ka rin. Yun ang pinagmamalaki mo. Pinagkakaisahan na yan ng buong mundo sapagkat panganib na ginagawa niya sa mundo. Masama na. Yan lamang pandemya na yan, sila ang gumawa niyan. Para ma-divert ang attention, mawala ng lakas ang buong mundo. Para putulin yung kanilang kawalangyang ginagawa sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Mga kaibigan. Ang solusyon dyan, kayo nagbibigay ng problema Kayo gumagawa ng problema. Wala na kayong credibility. Di ba sabi, pinalaya raw, ito nag-iimbento Pinalaya raw si Pemberton kasi binigyan daw ng pardon para daw baka raw, sinabi raw ni Presidente Duterte na baka raw, bibigyan tayo ng bakuna ng Amerika. Isipin mong kagaguhan ito, mga kaibigan. Ano mga sinasabi na lang. Napakababang uri na. Hindi po pwede sa international diplomacy yung ganyan. Yung style nyo, style ni Locsin na mayabang, si Finger, si Boy Finger, nagulpi nga yan Ginulpi ng puti yan sa Manila Peninsula. Kalahin mo dumating dun may nagkukwentuhan sila Joker Arroyo tsaka yung dalawang kolumnista. Pagdating nito, yabang, bunganga Kala mo kung sino, nag-i-English. Hindi siguro maintindihan ng Amerikano. Kaya binagsakan sila ng Coca-Cola sa harap nila binagsak doon sa lamesa nila tapos ginawa siyang panlinis nung sahig ng peninsula. Kuminis naman Kumintab naman yung sahig Kaya ang laking pasalamat ng Manila Peninsula. Sabi kay Locsin, punta ka ulit dito Paano kumikintab yung namin sahig namin Marmol yan mga kaibigan. Ala na ho Hindi hindi nakakaintindi. Nakakaintindi man, nagpapanggap silang yung technocrat. Akala mo yung mga saywari sa Amerika ng mga category ng mga politician na gano'n, magaling sa manipulasyon, sa British, di ba? Hindi nyo pa kaya yun. Kitang-kita naman ang ebidensya Yung kasindaldal ninyo, ni Roque, yan sila Gadon, mababaw yan. Ang kamukha ninyo, yung kasabihan, na kapag ka
ang dagat ay maingay, mababaw yan. Pagka ang dagat ay tahimik, malalim yan. Eh sa bunganga pa lang ninyo, halata na kayo eh. Di ba? Alin, kung ako nasa Supreme Court, patatanggalan ko kayo ng lisensya, pare-pareho. Ha? Ignorance of the law, lalo na yung siga doon, nagpupumilit. Ha? Baka mabigyan ng pwesto eh. Di ba? Ang puhunan, magkalat ng katangahan. Ha? At gamiting ang Supreme Court sa kababawan. Binababoy. Pati Korte Suprema. Kung ano-ano pinapail. Lagi naman butata, mga kaibigan. Lagi naman napapahiya. Akalain mo may mga batas. Nagpapail siya ng batas ng anong tawag nito? Petisyon. Na hindi mananalo eh. Bakit? Hindi niya alam may batas. Papalitan mo yung pangalan ng airport. Pababalik mo sa dati. Ang paraan doon para magawa yun, hindi ka dudulog sa Supreme Court. Para magawa mo yung gusto mo, doon ka dumulog sa mga kamukha mo ron sa Kongreso, katulad ni Alan Peter Caldero Cayetano. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yung resolution ho ng European Union lawmakers, ibig sabihin mga mambabatas ito, di ba? Nananawagan sila sa European Commission in the absence of any substantial improvement dahil sa kawalan ng sapat na pagbabago at yung intensyon, yung willingness na makipag-cooperate on the part of the Philippine authorities. Walang walang substantial o sapat na pagbabagong nangyari simula nung magsimula yung magumpisa yung mga kalokohan dito sa Pilipinas at kawalan ng intensyon nila na makipagkaisa sa panig ng Philippine authorities, ng otoridad natin, to immediately, nananawagan sila sa madaliang pagsusulong ng mga hakbang na maaring mga hakbang para temporary, pansamantala ay i-withdraw yung GSP plus preferences. Yun nga yung privilege na ang mga export natin hindi binubuwisan. Temporarily, i-withdraw nila yan o ipatitigil yan, mga kaibigan. So, sanction yan. Ang tawag dyan, maliwanag na sanction. Sabi ni Roque, nananawagan daw siya sa lahat ng ambahador. Double effort. Sana kung ang mundo ngayon, kamukha pa rin nung araw. Hindi na ho eh. Di ba? Naitatago mo pa ang kalokohan. Dahil sa hindi namang, kung noon nga di ba? Hindi na itago ang mga nangyayari sa Pilipinas Nawala pa yung mga makabagong teknolohiya. Di lalo na ngayon, nakita mo ngayon, minsan di na nila kailangan, di na nila kailangan magpadala ng sundalo, hindi na. Tatapatan ka na lang ng drone. At pagka naasinta ka na sa drone, pakakawala ng missile, todas kayong lahat. Di ba? Yan ang mangyayari sa inyo. Sipin mo, ang karapatang pantao ay pinangangalagaan po lahat ng biktima ng di umano'y karahasan at karapatang pantao
ay merong remedyo sang-ayon po sa lokal na batas at saligang batas ng Pilipinas. Bay, mga kaibigan sabi mo lang yan yung sinasabi mong batas dito, hindi naman sinusunod yan. Tsaka, yung sinasabi mo, wala sa standard, sa international standard, kumbaga sa produkto. Pandaigdig na kasunduan yan, kaya nga naitayo yung Commission on Human Rights Bakit? Mandato yan ng international community na lahat ng bansang kasapi ay magkakaroon yan. Mga kaibigan, gusto mo yung standard mo? Hindi pwede. Kaya nga sila nagsasalita may standard sila Kaya nga rin sila nakabuo ng nananawagan para bumuo ng isang hakbang dahil alam nila ang standard. Meron pamantayan. Ang pagtugon kung paano mo pahahalagahan ang karapatang pantao. Hindi yung version mo lang. Hindi yung karapatang pantao na version mo. Hindi ganun yun. Di ba? Sipin yung mga abogado ito, nagkakalat. Mga kaibigan. Ang masama niyan nga, nadadamay ang mga mamamayan. Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang Maynila po, mga kaibigan, lalo pang bumagsak ng 10 beses. Ayon ho sa Smart City Index ngayong taong 2020, concerns on road congestion, pagdating sa pagsikip ng masikip na karsada, yung masyadong maraming poor public transport services, air pollution and corruption. Ito raw Maynila, Manila's Smart City Ranking. Mula sa sa 104 dati, 104 na ang Maynila out of 109 cities. Sipin mo yun. Lamang lang tayo ng 5 sa 5 bansa. Mga kaibigan, worldwide ito na inilathala po ng Institute of Management Development. Ayan, sa Singapore University for Technology and Design. Yan ang sinasabi po, mga kaibigan. Noong nakaraang taon, 94 tayo, pang 74. Ngayon, na 94 out of 102 cities. Or the 9th worst globally. Pinakamalala, pansyam sa pinakamalala. Ayan po, mga kaibigan, noong nakaraang taon. Ngayon, tumaas pa tayo ron sa pinakamalala. Ayan ang sabi ho dito Yorme, tuloy mo yung yung White Sand Beach. Tsaka yung reclamation ng mga inchik. Ito naman si Ahan Chen ng DENR, itong pasimuno, mga kaibigan, ng kalukuhan dyan sa Ross Boulevard. Di ba nagkaroon ng fish kill? Lumutang ang mga isda, patay. Ang tubig, nagkulay tsokolate.
mga kaibigan, dahil humalo na yung katas ng dolomite sa Manila Bay. Ngayon, ang ginawa ng lukulukong ito, para pasinungalingan niya, maipilit niyang hindi nakamamatay ang dolomite ng isda, kumuha ng aquarium at naglagay ng dolomite daw doon na doon sa aquarium at nilagyan ng isda para daw ipakita niya hindi nagiging sanhi ng pagkamatay ng isda yung dolomite. Ano yan litrato lang yan Hindi naman na orasan yan di ba? O ngayon, eto, hanggang kailan mo lalagay yung isda? Hindi naman nakalagay. Pero ang hindi niya alam, yung batas. Ano ba yung batas? Sa Section 6 ng Animal Welfare Act, may batas, di ba? Animal Welfare Act. Sa Section 6 niyan, ipinagbabawal ang paggamit ng anumang animal bilang eksperimento. Sa eksperimento, not expressly authorized kung hindi ka binigyan ng authority, hindi ka muna kumuha ng authorization at nagpaalam sa Committee on Animal Welfare. Kita ninyo? Gusto pa maging scientist Mga kaibigan, nag-aquarium. At may litrato pa ito, nando sa Manila Bay, hawak-hawak yung buhangin. Kala niya siguro shabu yun. Mga kaibigan, nagpapanggap na scientist Akala niya ganun ang pamamaraan. Para hika nga po. Alam ba ninyo nangyari dahil sa fish kill? Isa lang ang napatunayan Ang napatunayan ho dyan, mas matindi pala ang epekto nitong dolomite kung ikukumpara mo sa dynamite fishing. Di ba? Yung dynamite fishing ginagamitan nga ng dinamita di ba? Para yung mga isda madaling mahuli, patay lahat yun. Ngayon na-discover natin dolomite lang pala Mga kaibigan, dolomite lang Patay na isda, huli na hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bakit daw may kwento nung isang beses dito si Roy Patco nagpadala ng kwento. Kasi kahawig din ng kwento tungkol sa iba naman yung kwento ko. Yung sa akin naman tungkol naman sa bulag. Yung bulag napunta sa karinderya. Gugutom na siya pagpunta niya sa karinderya, sabi nung may-ari, pumili na ho kayo kung ano gusto niyong ulam. Hindi na, sabi niyang ganon. Hindi ako nakakakita bulag ako Kaya kung maaari, pakidala mo na lang kahit yung pinagkainan. At aamuyin ko lang, malalaman ko na kung ano yung ordering ko na ulam. Sige. Dinala yung isang plato. Sabi, mukhang masarap ang adobo nyo rito Sabi gano'n. Meron pa bang ibang putahe? Sandali lang, kino ba? Masarap din ito. Ano to? Mechado. Nainis na yung kan. Baka meron pa ho kayo dyan para mapagpilian ko. Ginawa nung may-ari, pumasok sa loob, linga nga rito, sabi rin sa katulong niya. Bari mo yung panty mo. Akin na yung pinggan. Pinunas yung panty doon sa pinggan. Tapos yun ang pinaamoy doon sa bulag.
Ito Anya. Yan na lang ang natitira. Inamoy niya ngayon, sabi ng bulag. Ito ang pinakagusto ko, sabi nga nun. Dito pala nagtatrabaho si Bibian. Bibian. Pangalan ni Bibian Beles. Yolanda Kabatbat Mata at Eli Mata from Toronto, Canada. Paulman Punsal ng Dubai. Ikaw, mananawagan ka ba? Halika, manawagan ka. Si Alexian Saint Alexius Ready San Miguel, Reynaldo Amado, Jason Andorra, and Aristotel. Si Efren Perey, Jerry Raico, and Glenda De Lara. Si Ronaldo Ronyo, Miles Joe Pros, Michael Villaluna, and Jeremy Abe, June de Los Angeles, and Talakag MDRRMO ba? Si Celso Paglingayen Aguilar, Lani Liwanag, Pedro Pinduco, Maria Dolores Santos, Juni Tangile, and Nathan A. Alvarez. Di ko mabasa itong isa. Si Amir Nabiula Akim from Novaliches, Quezon City. Lourdes Sigua, Teofilo Santiago, Ernesto Miranda, Jerry Lim, nakatropa natin sa Los Angeles, tsaka si Oscar De Jesus, Rowena Balakawok, and Wilma Aquino, Merly Nudalo, Oni Espeleta, Victor Dalit, Gino Pocot, Valverde Alan, kaibigan natin Hector Ponasier, Lani Liwanag, nabanggit na yata natin yung Green Guevara, Jerry Raico, Jess Guevara, and Ernesto Mangahas, Epi Daag, Francisco Ege, Maristela Telang Padilla, Padilla lang yan, pinsan ni Grace yan. Si Niala Onaloxe, o Escolano siguro yun, binaligtad niya. Jomer Jorge Agtang, Castor Sevilla, Delia Relato, June de Los Angeles, Veronica Tyson Santos, Emerson Baldo, Neil Edward Drinks Villegas from Tarlac, Pantaleona Fracatan, and Guevara Eyuki. Carmela, si Carmela ito. Wilma Aquino from Batasan Hills. Lawrence Santa Ana, Reynaldo Javier Kamingal, Baste Sebastian Rain Fernandez, Alice Nacario, Jo Narciso Llarena, Victor Ramos, Jesus Timpug, Los Unidos Juventeus ng Canada, si Cesar Panganiban, Violeta Dalay, Romel Baluyot, Ronnie San Cruz, si Romel Penecitos ng Sauyo, Jeffrey Melgarejo,
Mamay Jeronimo Maralit, Joey Boy Kanda, si Sally Pascual Ronyo, Joey Boy Kanda ng Toronto, Canada, si Juliet Beatrice Limpangog, Andrew Jan Amat Afurong, si Joel Diaz to, si Joel Cruz, at saka si kanya may bahay, si Lourdes Baltasar Cruz ng San Diego, Lina Miranda Caraan, Angeles Regala, Tony Aguila, Benedy Tunggol, Salvador Casenas, Eric Partosa ng Reno, Nevada. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Ahan! Chen!